Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Si Boying Rimulya, napahiya na naman. Naalala ko tuloy si BP Sara. Sinuplak na dati ito ni BP Sara noong siya ay DOJ Secretary pa. Ang sabi ni BP Sara, mayroon tayong Secretary ng DOJ na walang alam sa batas. Natandaan nyo yun? Tanda ko yun eh. Kasi mali-mali itong si Boying Rimulya. At dito po sa panghaharas, panggigipit sa mga senador, example si Joel Villanueva, kung saan ginigipit, hinaharas si Joel Villanueva, ayan, nagmukhang tanga, nagmistulang obob, nagmistulang gunggong itong ombudsman na si Boying Rimulya. Dahil hindi marunong mag-research. Ayan, napahiya. Ombudsman pa naman. Parang wala nang class. Parang mababang uri na siya na ombudsman. Tinawag ni Senador Joel Villanueva na harassment ang plano sana ng ombudsman na ipadismiss siya sa serbisyo dahil sa isang naunang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Sa huli, natuklasang isinuntabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay niyan. At nakatutok si Salima Refran. Kita mo? Inanunsyo kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na susulat siya sa Senado para hingin ang pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na dismiss from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibak Party List Representative pa, matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Rimulya, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismiss na raw ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Rimulya. Si Rimulya, iginagulat na may ganito na palang desisyon si Martires. Naanyan. Nagmukhang tanga, di ba? Nagmistulang gunggong. Walang alam. Siguro ang mali dito, yung mga advisor niya, mga bobo rin. Napahiya. Pahiya sila. Sinikreto umano. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise, secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Gate ni Rimulya, hindi harassment ang kanyang ginawa. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Secret daw. Kahit sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Sa panayam ng Superado ng ZWB, kinumpirma ni Martires na may ganito siyang desisyon. Anyay 2018, pag-upo niya bilang ombudsman na maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record
na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. Ayun. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yun at dinispis ko yung administrative case. Itinanggi rin niyang isinekreto ang desisyon. Oh. Aba, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, pupasok yan sa system eh. Ayun. So nandun sa system na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Sabi ni Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Naku po. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Bago na yung Hindi na raw susulat. I think that it's something that raising more questions than answers. Yeah. Lalo na sa opisina ito. Para sa GMA Integrated Okay. News, Sa bagay, itong mga miyembro ng sindikato, hindi naman po ito nahihiya na eh. Mga makakapal na po ang pagmumukhaan ng mga ito. Wala nang kahihiyan po ito. So, sabi ni dating Ombudsman Martires, hindi ito nakasikreto. No? In fact, nasa system yan ng Ombudsman. At ito pa ang preba na hindi talaga ito nakasikreto. Last year, sa privilege speech ni Joel Villanueva, in-announce niya ito. Ito po, dated February 12, 2024. So, basahin ko lang yung kaunti. Fabricated complaints. Majority Leader Joel Villanueva decries allegations that he has a pending case before the Office of the Ombudsman. In a privileged speech he delivered during the plenary session Monday, February 12, 2024, Villanueva said the fabricated complaints against him had been dismissed in 2016. We were persecuted, accused, but the fight is over. All the fabricated complaints against us have been dismissed. Dahil sabi ni Martires, wala pong ebidensya at siguro wala ring testigo. Mahirap kasing magpakulong at magtanggal ng isang senador dahil ito po ay mga ibinoto. Kailangan meron kang sapat na ebidensya talaga at mga witnesses. Kagaya siguro kay De Lima. Napakaraming ebidensya dyan kay De Lima at maraming witness. No? Even the drug lord, si Singson ba? Si Season ba yun? Tumistigo laban sa kanya na nanghuhut-hut ng 10 million. Kaya dito po sa ginagawa ni Boying Remulla, kitang-kita po na ang panghaharas ng administrasyon nito sa mga senador ay para ilihis yung investigasyon, yung mga nakawan sa flood control ng mga congressman. Dahil sangkot siguro sila dito eh. Dahil nga member sila ng sindikato. Kaya ayaw na nila. Ayaw ni Boying dyan na mag-imbestiga. At itong mga senador, ang gusto nilang gurgurin, unang-una, si Bongo, kinasuhan na ni Trillanes. Diba? Si Bato, kinasuhan na rin yata sa ICC. Si Estrada, Jinggoy Estrada, kinasuhan na rin yata ng DOJ. Diba? At si Joel Villanueva, gustong patanggal sa serbisyo, sa pwesto bilang senador. Ito kasing mga to, mga anti-impeachment, no? Bago pa ma-impeach si BP Sara sa House of Representatives, si Jinggoy nagsasalita na eh. O nauna siguro pa si Bongbong Marcos. Ayoko ng impeachment, sabi ni Bongbong Marcos. Pero yung mga kaalyado niyang congressman, hindi naman niya pinipigilan. So puro hugas kamay, puro pambubudol si Marcos Jr.
Nagsasalita na rin si Jinggoy diyan, 'di ba? Against siya sa impeachment. Ganon din si Joel Villanueva. Si Migsubiri nga nagsasalita din na hindi nararapat ang impeachment sa Vice President. So yan, identify na sila na anti-impeachment. Kaya gusto nila na matanggal itong mga senador na ito. Ewan ko si Amy, ayaw nilang gurgurin. Kapatid kasi ni Bongbong. Kaya itong mga anti-impeachment, gusto nilang ipakulong, gusto nilang matanggal sa Senado. So yan ang ginagawa. Imbis na imbestigahan yung malawakang korupsyon sa flood control at dito sa iba pang ahensya ng gobyerno like DepEd, DSWD, diyan sa BOC, Agriculture, marami pang mga pero ang inuuna ni Boying Rimulya ay mga senador. So puro pamumulitika lang. Walang aasahan ang taong bayan na hustisya dito sa taong ito na si Boying Rimulya. Kasi malamang miyembro siya, di umano. Ewan ko. Ayan ang hinala ko, malamang member siya ng syndicate dito sa gobyerno. Kaya ayaw niya rin pa-imbestigahan o ayaw niya rin imbestigahan ang flood control scam na ito. So, meron tayong nabasa, post ni Kipichu. Ayan. Nakaka-worry lang na di marunong mag-research ang ombudsman natin. A simple research would show Joel Villanueva already talked about his case being dismissed. Kakawori. Ito nga, nag-privilege speech na dito si Joel Villanueva since February 12, 2024, last year. Mahigit isang taon na. O 1 year and siguro mga 1 year and 8 months na. Nakakalipas, Boying Rimulya. Hindi sinisikret. Kasi, na siya, napahiya na siya. Kaya ang alibay niya, sinikret siguro, sinikret. Jululs. Napahiya ka lang. Kaya, humahanap ka ng ikakatwiran para hindi ka masyadong mapahiya. So, sabi ni Boying, eto, Ombudsman Rimulya, hindi na magpapadala ng sulat sa Senado upang ipatupad ang 2016 dismissal order kay Senator Joel Villanueva. Hindi ko alam kung sino yung Senate President noong 2018 o 2019 kung saan na-dismiss yung kaso ni Joel Villanueva. It's either lang yan, Coco Pimentel or Tito Soto. No? Si Coco Pimentel or si Tito Soto lang ang Senate President niya. Ngayon, noong naglabas ng desisyon ng Ombudsman at si Joel Villanueva ay dismissal na raw po from service. Hindi pumayag ang Senado. Bakit? Ganon din po ang gagawin ni Soto kung utusan mo man si Soto, Boying Rimulya. Hindi rin papayag na matanggal si Joel Villanueva. Dahil once na pinayagan ng Senate President na matanggal ang isang miyembro ng Senado, siguradong matatanggal siya sa pagiging Senate President. Kasi hindi niya kayang proteksyonan In fairness po sa mga elected official, binoto po yan. Kung matatanggal man sila, dapat kapani-paniwala. Yung tinatawag na may tawag sa English nun ano ba yung tawag sa English nun? May tawag nun Yung walang kaduda-duda na siya ay guilty. No? Kapani-paniwala, walang kaduda-duda. Ganun po kung magtatanggal kayo ng elected official. Kagaya nga ni De Lima. Ang daming witness ni De Lima. Kaya lang tinrabaho, tinakot, binayaran.
Natin alam po ano ginawa. Kaya kahit utusan niya si Soto, hindi yan gagawin ni Soto. Kailangan nga daw dumaan sa investigasyon at sa ethics committee. Doon magdi-decide kung tatanggalin ang isang senador. So ayan, kitang-kita ang motibo ni Boying Rimulya at atat mag-announce sa media. Yung pala naman kuryente, tanga, bobo lang, gunggong. Lahat-lahat na. Kasi atat na gurgurin ang mga senador dahil mga anti-impeachment. So, parang lumalabas, collateral damage na naman ang mga senador, pero ang talagang target nila ay si BP Sara. So, yan lang talaga ang target nila. Si BP Sara, hindi makalahok sa 2028 election. So, Boying Rimulya, palpak na naman, ombudsman pa naman na naturingan. Kapag masamang tao talaga, madalas pumapalpak, napapahiya. Alright, salamat po sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.